Iba rin naman yung max global cell. Ito yung as a whole, na how many cells can I process. Same ng principle kapag lumagpas sa number ng cells na kayang i-accommodate ng RAM, tapos tinuloy mo pa, na nag-refine ka pa, magka-crash yung SnapX mesh mo. Pwedeng mag-parallel processing. So, for parallel processing yung local cells, yung overall, yung global cells. Next, scroll lang tayo pababa. Pinaka-concern natin is yung minimum cells and cells between levels na to. Kasi essentially, after you refine, so parang say meron kang level 2. So gusto mong mag-transition from level 2 to level 0. So kailangan mo ng 3 level 2 bago mag-transition to level 1. Yun yung end cells between level. Then from level 1, 3 level 1 bago siya mag-transition to level 0. Yun yung end cells between level. Ito yung part na yun. So take note, kapag mas maraming end cells between levels, mas pino yung mesh mo, and therefore mas matako sa space. Pero minsan kailangan mo rin kontrolin to na parang gusto mo kasing i-account yung steep pressure gradient. So kung mababa yung end between cells mo, hindi mo mare-resolve yun, mamaproblema ka sa simulation mo. So yun yung babalansingin mo na aspect. Pero yung yes, trial and error. Pero yung refinement niya, uniform sa lahat? Hindi naman po necessary. Okay. So, ayun. Speaking of that refinement, mauuna na tayo dun sa feature refinement. Where our now task, anong gagawin mo once the OpenFOAM detects an intersection ng edge nung model mo with the computational domain. So, kino-communicate mo lang at this part right here, yung features. Once na na-detect ko na yung intersection ng grid ko with the eMesh file, at that very point of intersection, i-refine ko yung cells up to level 6. Na-mention ko na yung levels, di ba? Level 0 is yung inassign ng block mesh. Level 1 is kinalahati mo, so 0.5 by 0.5 by 0.5. Level 2 is 0.25 by 0.25 by 0.25. Level 3 is 0.125 by 0.125, 0.125. Level 4 is 0.0625 by 625, and so on. So level 6 to, divide mo pa ng 4 yun yung size niya. Exponential decrease. So level 6. Yun yung sinasabi natin kay motorbike. Next na tinatanong is yung intersection naman ng phase dun sa computational domain. Pag na-detect niya yung intersection ng phase ng model mo dun sa computational domain, tinatas lang niya na across that phase, I need to refine my cells in a manner na pwede mong specify yung minimum refinement, that's the first number, then yung maximum refinement na level. So ito yung dalawang number na to. Minimum level at saka maximum level. Ibig sabihin, inaalaw mo na at the edges, yun yung pinakamataas na refinement level, pero sa bandang gitna, medyo coarse na yung mesh mo. Na at least level 5 pag nasa gitna. Yun yung sinasabi natin dito. Okay? Pag-govern ba yung sa Blender? Yan po, ito yung binabasa niya sa Blender. Okay. Kaya nire-recommend ko sa inyo yung yung remesh na option, kasi the better na na-detect ni OpenFOAM yung intersection ng phase dun sa computational grid mo, mas maganda yung mesh na mapoproduce. Pero yung global, pwedeng iba sa local? Yes po. So, kaya nga sinadjust ko na pwede nyo hati-hatiin yun. Parang may localized na mesh refinement. So, pwede nyo set na, halimbawa, yung bubong nyo, yung roof, yung sa eaves, yung sa walls, magkakaiba ng levels of refinement yan. But as long as hiwa-hiwalay na patch.
Yun yung ano siya. Paghihiwalayin mo na pala siya. Then, ano lang, nagbabrowse lang tayo. Essentially, ito yung iraran natin. Wala muna tayong mamaguhin dito. Ina-appreciate lang natin kung ano yung ginagawa ni OpenFOAM with this. Yes, definitely. Nahirap na hindi. Tapos, yun na. Sinabi ko na, meron kang edge refinement, meron kang surface refinement, meron ka na ring volume refinement. Doon na papasok yung refinement box from earlier. What you're communicating at this portion right here, whatever was inside the refinement box that I've identified, lahat ng cells doon, at least level 4. So, pwede magkaiba yung level ng edge at ng face? Opo. Or di ba magkakonekta sila? Opo, magkakonect. Mag-error siya kapag naset nyo na level 4 to, tapos ni level 3 nyo yung surface. So, dapat parehas? Opo. So, dapat consistent. So, pag sinet nyo yung feature edge refinement na level 6, tapos biglang pagdating sa surface refinement is 3.5 lang, mag-error yun. Eh kung mas mataas? Kung mas mataas, okay yun. Mag-ano po yun. Basta dapat mas mababa yung labas. Para dun sa... Yes po. Meron pang module, makakalimutan ko yan. Oo, ito na kayo. Nakaganda naman po, pero sige po. Yun ang inaalala ni module. Parang magsilbi ka na rin siya para mag-guide. Then siguro, yan, mamaya wala na skip ulit. natin to a little bit kasi yung next na mangyaring command, after mong i-refine, tatapyasin niya na yung nasa laman. Yung, di ba? Tignan natin si Kamote nandito sa, sinara ko pala, para po. So, yung motorbike mo, merong part ng computational domain mo na nasa loob ng motorbike. Yung snap na option, inuutusan mo, whatever was inside that motorbike, tatanggalin mo. So, blank. Surface na lang yung motorbike po. Ay, hindi siya solid? Opo, hindi po siya solid. Hindi ba nakaka-apekto? Hindi po. Kasi yung flow, hindi naman, unless tatagos yung papasok yung... O paano ang papasok? Kailangan yung mag-model din ng, may tin wall siya na may interior. So, pag bintana. Oo, yun. Kailangan mong i-model pati yung interior ng bahay. Hindi lang siya yung outer na surface lang. Na dapat may pader, kapal ng Saan pader. na ng model natin, sir? Same man. Yung set, Ibahin na lang natin yung yung kisame, nakaset up po doon. So, yun. Interacting Yun yung kay Ma'am Tan. So, flashback sa thesis ni Ma'am Tan yun pa na-recall na pati yung loob yung model. Same naman yung ibatan tsaka palong. Nasaan naman? So, sir, pwede niyo pang i-model. Ganit naman lang natin yung viscosity. Yeah. Ayun, teka. Pero paano pumasok ulit yung motorbike, OBJ? Paano siya na pasok dyan? Ano lang, inopen ko lang. Open na. Ayun. Parang saan niya? I-install ko siya separately. Ano po, kailangan po yun po yung disadvantage. Kailangan nyo mag-install ng separate na Paraview. So yung kinuha ko installer last time, kailangan ko install. Opo. Okay. Yung 5.11. Opo. So, nasundan ng part na to. So, magkakaroon tayo ng break kasi after discussing all of this will take some time. Ay, matagal. Medyo matagal to. Pero siguro, dalawang habilin muna. So, finally, yung inflation layer, later na to, magsispecify lang tayo ng patch on which maglalagay tayo ng very thin na layer ng cell. That would enable us to accurately simulate or resolve yung shear stresses na magiging mahalaga sa pag-resolve ng momentum. Isang additional na habilin, decomposed par dictionary. Decomposed par dictionary, ang task nito is i-prepare yung run folder mo for parallel processing. So you're being prompted how many subdomains yung meron. Ibig sabihin, ilang processors yung meron dun sa PC mo. Yun yung maximum number. Parallel processing, instead na inutos mo sa computer, then bahala na si computer mag-assign,
ikaw mismo yung nagsasabi na doon sa 4 na processor, etong partition na to yung i-run mo, etong partition na to yung i-run mo doon sa isang processor, eto, Ano sinasabi mo, sir, sa ano yung hinahanap ko? yung ano po, decomposed per dictionary, yung a number of domains. So dito yung high time na flex tayo ng specs ng ating computer. So tatanungin mo ilang processor yung meron dun sa computer mo. Kayo sa threads? Hindi, processor talaga. Ano siya nagagawa kahanap? Buksan ko yung task manager, then punta tayo dun sa performance. So Pwede rin DX diag or Or math? performance. tapos, ayan, makikita nyo Pangalawa. yung number ng cores. Hindi yung logical processor number ng cores. Ano yun? Para sa OMG, parallel ano so process. ano? Yun ba yung 16 or 1 sockets cores? 24? Yung 16 ba? Wow, 16 cores? Oo, grabe. Ang lakas to. Kaya hindi naman. Ano ibig sabihin? Wala ka alam. Ibig sabihin mo, ayun, maganda siya sa parallel processing. Mas mabilis yung processing. Ay, na yun. On the way ka na. Ay, 7. Mahal mo na. Kaya, wow. And, huwag kayong mag-alala ako yung last phase na pag-flex ng computer. So, 2 processor lang yung sa akin. Wait. Second gen. Diba? Lupot. So ano yun? Magdi-differ lang sa computational speed? Yes, Type? Mm-mm. Okay. So, sa akin po, ang gagawin ko is gagawin ko ang number ng subdomain at the very most, yung number ng processor mo. Pero pwede kang mag-set na 4 lang, 8 lang, pero pag sinet mo na 16 yan, tulong-tulong yan, mabilis yung pag-run. So max ay 16. Oo. Pag So, ginawa mo more, ano mangyari? hindi na siya tatakbo. Okay. Paano kapag mas mataas pa sa... So pabilisan to, pabilisan. So, Ano kapag mas mataas ang number of cores na ilagay ko? Halimbawa, Hindi daw siya tatakbo. Hindi daw po. Oo. Sabi Parang niya, ako makita. ambisyoso ka. Sabi niya, kaya yan. Tapos babaguhin din po natin yung method. Kung nakita nyo sa naka-open na na decompose part na hierarchical, papalitan nyo ng Scotch. Ano yung scotch? Sige, i-mention ko po yung 4, ay yung 3. Simple is sinasabi mo lang ilang subdivision, ilang partitions yung gagawin mo along X axis, ilang partitions yung gagawin mo along the Y axis, ilang partitions yung gagawin mo along the Z axis. Wala siyang pake dun sa pagkakasunod-sunod ng hatian. Si hierarchical, may pake siya sa pagkakasunod-sunod ng hatian. Pag in-specify mo na X, Y, Z, uunahin niya munang hatiin along X, then hatiin niya along Y, then hatiin niya along Z. Yung Scotch, ang ginagawa niya, primarily ang goal niya is hatiin yung domain mo into equal number ng cells. At the same time, yung partitions kasi yun, nagko-communicate din between one another. Yung communication na yun is through the phases that bounds those, or that intersects those two domains. So, ini-ensure ni Scotch na equal din yung number ng phases. Para habang tumatakbo yung simulation mo with the Scotch in mind, so potentially sabay-sabay matatapos yung solution ng kada partition mo. Kasi kapag nakaparallel ka na una yung isa, hihintayin niya pa yung iba. So mas maganda na sabay-sabay silang natatapos. Tapos yung Scotch na yun, yung phase between domains, so pag nagko-communicate, oy boss, kailangan ko ng values dun sa kabila. So mabilis yung communication kung equal yung number ng set. Ay, number ng phases that between the domain. So volume to, so phases yung intersection niya. Yun yung magiging communication between the domains. I-ensure niya na dapat equal. Kaya Scotch yung ginagawa po natin. Ano yung ibang... Pero wala yung dito sa... As in, Papalitan. PT Scotch. PT Scotch? Pero Scotch lang, Scotch. Hindi, may PT Scotch siya eh. Ano actually yan, kay open kung
Kay all run lang ni OpenFOAM yan. Pero pag tinry nyo na kayo mag-run ng PT Sketch, hindi siya gagana. So, saan siya nilalagay? Walang method eh. Dito po ito pong method sa taas. Wala. Wala, iba na ang ano. Wala yung method. Iba na siya. Decomposer hierarchical. Wala rin method. Wala rin sa akin. Ito yung number of processors. Nagbago na. Lagi mo ka doon din. Nagbago na. Sige, isugal niyo muna. Ano, ito lang. Hindi namin babaguhin. Oo. Pabilisan doon. Then, decompose par. Siguro, try nyo muna decompose par dash help. Ay, okay. Para makita nyo. Isi-save ba? Isi-save yung kaninang Opo, si-save. Ay, safe. Tapos i-close. Kailangan i-close. Or kung Pwedeng hindi ita-troubleshoot nyo naman, kailangan nyo yan. So, pag decompose par, dapat ito yung makikita nyo. Compose power. So, dinidecompose niya into... Ang tinake niya? Decompose par. Bali, Ganun lang? Walang other Anong ganun? Pag may par? Ganyan? par. Opo. Decompose par. Pero nilagay ko sa dash H para makita naman kung meron. Fatal error. So, ano nangyari? Ano sabi ng fatal error? Fatal Wrong error. number of processor. Oh? Divisions in jump. Baka ano? Baka Di, base nagsubukan 2. nga ako ito. Baka base 2. Naka-hierarchical pa rin. Dapat start. Scotch. Okay. Save niyo po. Tapos yan. Yun, gumana nga yung Scotch. So, ano yung nahanap ko dito sa episode? So, yan. Sige po. Scroll niyo po. Yan. After decompose bar, what's End. Sige nga po, pa-check nga. Pag rinignan niyo yung run folder niyo, dapat ay ito yung bubungad sa inyo. Meron kayong makikitang processor C